Maayong buntag kanatong tanan. At ito sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, and let's read again patukuranan sa atong mensahe na makita sa 1 Timothy 4:16. Unang Timoteo 4:16. I will read sa New King James nga version. Take heed to yourself and to the doctrine. Continue in them, for in doing this, you will both save yourself and those who hear you. May the Lord bless the reading of His Word. Let us ask God for wisdom. Father, we thank you nining kabuntagon karon. Salamat sa imong pagpadala sa matag-os sa kanamo. Salamat sa pribilehiyo kami magtigom, magkahiusa aron sa pagpasidungog kanimo, pagsimba kanimo, pagpadayag nga ikaw ang among Dios, takos alagaran ang simbahon ug pasidunggan. May kami amahan, ginaot ikaw tabang kanamo sa among pagpamalandong sa imong pulong karon. Hinaot ikaw magahatag kanamo ligtong kaalam, dugang pagsabot o Dios, dugang usab kapasidad nga makatudlo sa imong pulong ngadto sa uban. Hinaot o Dios ikaw mahimaya sa among taliwala karon. Kinamgyampo pinagilamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Now, atong i-close ang atong pagtuon ini nga month, mahitungod sa paghatag og importansya sa pagtuon og mga doktrina. Nianing atong topic karon, Watch Your Life and Doctrine. Sa tibok January, naghatag tag importansya mahitungod niya ng pagtuon o insaktong pagtulunan, theology or doctrine. Last Sunday, just a little review. Importante nga ang atong pundasyon una, insakto. Basin ma-misunderstood o naay na ka-misunderstood nga sayop gani ang imong foundation, di gyud kaluwas. Ug ang foundation, verse 11 sa 1 Corinthians 3:11 is Jesus Christ. No other foundation malay gawas ni anang nalay na, napundar na, natukod na nga pundasyon. Gingon ni Paul, mao si Ginoong sa Kristo. It's not just the person but the teaching, the theology. Ang pagtulunan mahitungod niining kinsa man ni si Ginoong sa Kristo. That's the foundation. You get that wrong, di ka ka-build og sakto nga building. Kung sayo pang imong pagtulunan, kung sayo pang imong pundasyon, sayo pa imong pagtuo mahitungod ni Ginoong sa Kristo, di gyud na inigabot sa testing, mahilis gyud na tanan. Wa gyud mulungtad. See? Make sure ang imong pagsabot ug pag-ilan ni Ginoong sa Kristo according to the Bible. Make sure nga ang Jesus Christ nga imong gituuhan, the biblical Jesus Christ. Kay daghay nagtuong ni Ginoong sa Kristo, daghay ilang pagtuo nga dili according to the Bible. So make sure first your foundation is correct. Ug ang foundation si Jesus Christ. Kung naana nimo ang pundasyon, nakaila ka og ning tuo kag ning dawat ni Ginoong sa Kristo nga siya Dios Ginoog manuluwas, then you can start building up your life na ug kadtong mga materials, gold, silver, precious stones, dugang teaching nga eternal. See? Ang foundation, teaching about Christ, na pa may other teaching, like the teaching of the Scriptures, the teaching of God, teaching about salvation, the doctrine of salvation. Those are also eternal truth nga mo last for eternity. Nga maka-build up sa imong life, build up sa imong building, gold, silver, precious stones. Human philosophy, kutob nas kalibutan, inigabot niyag testing sa Ginoo, mahanaw rin ang human philosophy, human wisdom, kay kutob raman sa kalibutan. Pero ang pagtulunan, ang teaching atong makatunan sa Scripture, because they are revealed truth, they are God's truth, it will last for eternity. So, ang imong pundasyon, imo pa ng dugangan ug dugang pagtulunan nga mo last gihapon for eternity.
You will learn not just about Christ, but daghan pa may teaching dia about man. That man fell into sin, nga ang original design sa Dios, ug kung saon maluwas ang tao, more teaching, good materials, good teaching, sound theology, ma-build up imong life, a beautiful building. So, mao to ang kanang mga materials nga last. Aside ni anang imong work, quality instead of quantity. Focus on quality instead of quantity because sa katapusan, ang tan-awon sa Ginoo, ang tan-awon sa Dios, unsa may mo last for eternity. Kalidad, gold ba? Pag human sa testing na nabilin nga gold, that's quality. Speaking of quality of your life, of your ministry, of your work, of your teaching. Quality. And so now, para makaproceed na next month og another theme, kay basig ma-board na mo, sige lang tag theology, sige lang tag teaching. Let's close this theme, but we'll come back next time na pod. Nining 1 Timothy 4:16. Watch your life and doctrine. Maybe we have heard this sa una na. Now, na saying, o kadaghan na mo nagkadungog niini, gitudlo o gilitok sa mga liberals or non-evangelicals, doctrine divides but love unites. Na-mention na ako before. Ang doktrina, makabahin-bahin hinoon, pero ang gugma, makahiusa mo nang di na lang ta mag-emphasize og pagtudlo og doktrina kay maka-divide man na sa church. Bisan pag-unsa ang atong doktrina, maghigugmaay na lang ta kay ang gugma makausa man sa iglesia bisan pa maglain-lain ang atong pagtuo. While naay partly true ni ana kay tinuod man gyud ang gugma maka-unite, but love rejoices in the truth. That's the love chapter, 1 Corinthians 13 ba na siya? Love rejoices in the truth. Ang love, dili mag-rejoice ni anang lie, mag-rejoice ni anang error. See? Mo nang ang uban, nag-abandon na lang ni anang basic theological belief para lang maka-unite, para lang maka-entertain, para lang mudaghan. Huwag mo nang danger na ng ecumenism. Bisan paglain-laig pagtulunan, for the sake of uniting the faith, abandon basic theological beliefs, just let's unite. That's dangerous. Bisan pag sayop nga mga pagtulunan, mag-usa ta, mag-fellowship ta, because love unites. Anyway, kani si Bathala, kani si Ala, usara man na sa Diyos, wrong. Very wrong. It's dangerous. Now, kita nga mga conservative evangelicals nagtuo, yes, love unites, but ang tinuod nga maka-unite sa mga magtutuo, bisan pa naatay minor differences sa pagtulunan, is clear o unequivocal adherence ni anang basic theology. Basic or core teaching diha sa Bible. Ako nag-agree ni Dr. Isidro sa iyang pag-ingon nga it is sound theology which brings strong cohesion in the church and even among the individual members of a church or denomination. Ang lig-on nga pagtuon, pagkahibalo ni anang pagtulunan sa Biblia, saktong pagtulunan sa Biblia, mo'y tinuod nga makausa sa iglesia. Kay kung sa usa ka iglesia, naay mga tao nga lain-lain ang pagtuo, di gyud na tinuod nga unity. Ang tinuod nga maka-unite, mo'ning nagkausa sa basic theological position, basic, about God, about Christ, about salvation,
O nga, na mga minor issues, sige na lang, basta kay ang core belief, pareha, o nga nagkausa. O ang kaning saktong pagtulunan, mag-protect sa believer, o mag-protect sa church against error sa pagtulunan, error sa belief, o error sa way of life. Kay klaro man gyud unsay imong gituuhan mo reflect na sa imong pagkinabuhi. And it protects the believer and the church ni anang klase nga error. Og mao nang sa atong text nag-ingon si Paul ngadto ni Timothy, Timothy, watch your life and your doctrine. Not just your life, but also your doctrine. Not just your doctrine, but also your life. Importante nga magkatunta sa pagtulunan nga nahanay diha sa Biblia. Tungod kay, again, just a review, ato na nang na-mention before, ang theology may foundation sa church. Theology about Christ. May foundation sa church. May foundation sa Christianity. May foundation sa believer. It's the teaching. Not just the person, but the teaching about Christ. Mao man ni pundasyon. Mao ning kay pundasyon man, importante nga, lig-on ang atong pagsabot ni ana nga pundasyon, the basic. Dapat lig-on ta nga makasabot ug nakasabot ni ana nga pundasyon. Because we claim to be Christians. See, sa ato na ni-mention, Matthew 16:18, ang church na founded on revealed theology. Matthew 16:18, this is human si Peter, ning confess you are the Christ, the Son of the living God. Og ningon si Jesus, and I also say to you that you are Peter. And on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. See? Peter is not the rock. You see? You are Peter, ikaw Peter. But this rock, daghay mga technical, mag-prove nga ang si Peter dili ang rock, kundi ang confession. Just one. Peter is masculine. Rock is feminine. In gender. Peter is a small stone. That is Petros. Rock here is Petra, a big boulder. There's a difference. You, small stone, masculine gender. But upon this rock, Petra, big boulder, feminine, the rock there is the teaching, the confession of Peter. You are the Christ, the Son of the living God. Giingon ni Christ, human si Peter ning confess, you are the Christ, the Son of the living God. Upon this rock, mao na ang teaching, ang kadtong confession ni Peter, mao tong a feminine gender, this rock, mao nang rock nga refer. I will build my church. That is the foundation of the church. That is why natukod, not the building, wanang na-create a new creation, tungod ni ining pagtulunan that Jesus is the Christ, the Son of the living God. Mao nang naay natukod nga Christianity, naay na-create new creation sa Dios. No longer Israel, but the church, God's new creation. We, the believers, the church, and then the universal church. Not the local church, not the building, but this group of believers founded, na build, na ining rock nga mao tong confession ni Peter. So belief, theology, mao'y pundasyon sa church. And then, sa Ephesians 2:20, na-mention na po gihapon ni nato, we're just giving anong importante ang pagtuon og doktrina, magisgot tag theology. Ephesians 2:20. Speaking of Ephesians chapter 2, salvation, Ephesians 2:10, we are God's workmanship. We are created. The believer, the church, the group of believers is God's creation.
Then speaking of that, niya having been built on the foundation of the apostles. Foundation of the apostles, meaning the teaching of the apostles, what the apostles taught. Mo'y foundation ni ining new creation nga ang church, the group of believers, ang Christianity. Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Si Christ ang center. Tanan basi, reference ni Christ. Cornerstone is just the foundation og mo ng reference point sa tanang pagtulunan niini nga church. Si Christ ang reference point. You see? Doctrine of God. You will know God the Father through Jesus Christ because He's the complete revelation of God's will. Si Christ, final message to the world. Salvation is Christ, morning cornerstone. Humanity, maghihapon, man, Christ, reference point, Christ. The perfection of humanity is Christ, the head of this church, new creation, Christ. See, Christ is the cornerstone, the reference point. Ang church, ang Christianity, na build up, ining pundasyon sa mga pagtulunan sa apostolismo ng kita, padayon tagtuon, niining mga pagtulunan nga gitudlo sa mga apostoles. Kay mo may pundasyon sa Christianity. It's not culture, it's not ceremonies, it's not rituals, it's not tradition, but truth nga gi-reveal na hisulat sa iyang mga pulong. And then last 2 weeks ago, sa 1 Corinthians 3:11, for no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. See, ang foundation nga na-lay na, mo nang importante nga ligon ang atong pagsabot sa pundasyon, kay siya man, o ang pagtulon mahitong kaniya ang pundasyon. Any teaching nga nag-deviate na ng person ang work ni Jesus Christ is not a true foundation. Kung naay church nga sayop ang ilang, dili biblical ang ilang pagtuon ni Christ, dili na tinuod nga foundation. Then, just lastly, before mo proceed sa atong text, the early church also, sa dihang bag-o na himugso ang Christianity, they gave priority to learn the apostles' doctrine. Acts chapter 2, bago pa ang Pentecost, bago pa gihatag ang Holy Spirit. Ug unsay practice nila, the new Christians. Acts 2:42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. Yes, naghapoy fellowship. Yes, naghapoy breaking of bread, the Lord's Supper celebration. Naghapoy prayer, pero ang ilang priority, apostles' doctrine. You see, the early Christian church gave priority sa pag-learn nini mga doktrina gigitudlo sa mga apostoles. Kaya ang doktrina nga gitudlo sa mga apostoles gikan man sa Dios, revealed by God. Mao nang kita pod karon samot nang dili nato ibaliwala ang pagtuon og mga doktrina ug pagtulun-an nga base lang gyud sa Bible, dili sa philosophy, dili sa gulag philosophy. Scriptures alone. Sa early church, priority nila ang doctrinal teaching. Nagihapon ang fellowship, but they gave priority to doctrinal teaching. Mo nang kita pod mag-strengthen o mag-intensify sa atong program na ng doctrinal teaching sa atong church. Now sa atong text sa 1 Timothy, si Paul nagkaman ni Timothy, iyamang gibilin si Timothy sa Ephesus, sa church sa Ephesus. Timothy, now take heed. Bantay. Take heed to yourself and to the doctrine.
because doctrine is important, Timothy. Bansay and continue in them. While this is addressed, this is a pastoral letter, this is also true sa matag usa kanato. Magbantay para magkatinabangay ta unsa ang pag-build up matag usa kanato in the faith. Dinhi ang passage nagtudlo kanato nga kung ang preacher magbantay sa iyang kaugalingong spiritual life ug sa iyang doktrina nga gitun-an o gitudlo, then maluwas siya ang iyang kaugalingon ug ang mga namati. Unsa man kahani nga kaluwasan? Unsa man nga klase nga kaluwasan? Before we answer that, let's finish and we'll come back to that next time. See? Importante di ay nga magtan-aw ta sa atong kaugalingon o sa atong doktrina kay naay consequence. Salvation. O unsa man nga klase nga salvation. But first, the commands. Duha ka verb ang command din ni Paul ngadto ni Timothy. This take heed o ang continue. Mao ni nga command nga iyang ipabuhat ngadto ni Timothy. First, nga ang pastor at that time nga si Timothy should take heed. Present tense, bot pasabot, magpadayon. Nya di lang pod magpadayon, continuous, progressive pod. Padayon sa pagbantay, si bantay, ang imong kaugalingon. Padayon sa pagbantay, ayaw undang sa pagbantay sa imong kaugalingon, o grow sa pagbantay sa imong kaugalingon. It means to look carefully or to pay close attention. O kung sa another words pa, do not be careless sa imong kaugalingon, pagpuyo. Then, the word continue also. Present tense gihapon. Again, di lang continuing, kundi progressing. Padayon sa pagbantay sa imong kaugalingon, continue them, padayon sa pagbantay sa imong kaugalingon, o grow sad sa pagpadayon pagbantay sa imong kaugalingon. Not just sundan ni nga mando, Timothy, kundi grow sa pagsunod ni ini nga command. Sa dihang nagtubo ka, Timothy, grow ni ining area sa pagbantay. O kung sa man nga area nga bantayan ni Timothy, nga padayonan niya agbantay. Ang kaugalingon o ang iyang doktrina. This is just a simple and very practical nga command ni Paul ngadto kang Timothy. Ingon nga si Timothy mo'y pastor ni ini sa Ephesus. Timothy, na ako'y katapusan nga command nimo sa chapter 4, pagbantay, unya padayon sa pagbantay sa asa man nga area. Si Timothy ug tanang mga pastor must examine ining duha ka area sa concern. O kung mo fail, it could be a danger to the person and even to the congregation. Moning duha ka area, one's life and one's doctrine. Yourself and your doctrine. First is to yourself. It's very simple, no? Bantay ang imong kaugalingon. Nya, padayon sa pagbantay sa imong kaugalingon. Refer to the personal life of the minister. Ang minister, ang preacher, ang pastor, ang leader, magbantay, magpay close attention, magpadayon sa pagbantay, nga ang iyang kinabuhi nag-grow ni ining holiness, ni ining, in short, live, practice what you preach. Ano siya? Continuing and then progressing ni anang holiness.
bantayan nato labi na sa mga church leaders, sa pastor dinhi si Timothy, nga growing ang humility ug ang holiness. Your life, your character, the way you live. Be careful. Do not be careless. Continue to watch yourself. Padayon sa pagbantay, giunsa nimo pagkinabuhi. Kay maluwas ka og ang mga naminaw nimo. Because there's a consequence. Timothy, bantay. Nag-ingon si Paul, nag-command si Paul, because this is command, puro verbs, kaning pagbantay o kaning pagpadayon. Timothy, be an example diha sa godliness, sa godly living, Christ-like character. Bantayi nga you are living the Christ-like character. Bantayi nga you live godly life. Padayon sa pagbantay. Dili lang kay kausara ka nag-evaluate. Continue ang imong pag-evaluate sa imong kaugalingon o growing ang imong pag-evaluate sa imong kaugalingon. Timothy, because it has an effect, dili lang sa imong kaugalingon, apil na sa congregation. See, the leader can affect other people. Ang consequence, save both yourself and your hearers. Daghan ang maapektuhan. That's why magbantay, ang leader, o kinsa man tong gigamit sa Ginoo para magtudlo sa truth. Bantayan ang kaugalingon, nag-display of Christ-like character, godliness, holiness. Prove your office by your life. Practice what you preach. Pakita nga ikaw tinuod nga nagtudlo sa puong sa Ginoo pinagi sa imong pagkinabuhi. Ipakita nga tinuod ka nga Kristohanon nga nagpaila ka ni Kristo pinaagi sa imong pagkinabuhi. O it's not just bantayi ang imong kaugalingon tungod kay present tense nya naa pagyoy continue nga second verb, second command. Kumbaga ningon, make it your habit, Timothy. Himo ang kanunay ninimong himuon ang pag-usisa, ang pag-evaluate sa imong kaugalingon. How's your life? How giun sa manimo pagkinabuhi? Nag-display ba ka sa godly character? O kung atong basahon ang previous verse, verse 12, na ay 5 ka areas nga gihatag si Paul ngadto ni Timothy nga be an example, Timothy. Be an example. Bisan pagbatan-on pa ka, but be an example. 1 Timothy 4:12, let no one despise your youth, but be an example to the believers in word. Timothy. Ang uban speech, but dili ni mao ni ang day-to-day nimo nga speech, Timothy, ang imong matag-adlaw nga pakigharong sa uban, appropriate unta ka makigstorya sa uban. Walay godless talk, walay inappropriate words, Timothy. Ang imong language appropriate para sa usa ka minister. Even in your speech or in your words. Timothy, ayaw pamalikas, ayaw ni anang dili appropriate nga mga pulong para sa usa ka minister. And then your conduct. Timothy, take heed sa pagbantay sa imong kaugalingon. Your life, that includes your conduct. Ang imong gawi, ang imong pagkinabuhi. Now, that's 24/7. Dili lang kay every Sunday, dili lang sa pulpit, unsa ang imong conduct, kundi 24/7, bantay, Timothy, your manner of life, all throughout the day, all throughout the week, not just
on Sundays. Imong gipakita nga Christ-like character sa imong conduct. Then, your love sa imong paghigugma, sa isig katawo, sa imong work, sa imong pagtudlo, ipakita ang gugma. And then, sa ubang manuscript, wala ning in spirit. Mo nang sa kang Dr. Isidro nga Cebuano, diri kaning ubos, wala nang in spirit. Because in the other manuscripts, Textus Receptus, wala nang in spirit, wala sa reading. So, in faith, it could be in faithfulness, or it could be in sa imong hugot nga pagtuon ining pagtulunan, or sa imong pagpangalagad, faithful. In purity, that's moral. In sexual purity, be an example. Ug mo ning in summary, watch your life, Timothy. Take heed, bantayan ang imong kaugalingon. Aning 5 ka areas, giyon sa nimo pagkinabuhi, Timothy. Tungod kay naa kay effect sa uban. Di kalikayan nimo, Timothy, nga you have an effect sa uban. You can save both yourself and your hearers. And it's sad na ay mga pastor nga magkinabuhi, dili hinoon role model sa church. And another thing nga angay bantayan ni Timothy is doctrine. The doctrine. It's not just how you live, but what you believe, tungod kay related bang pud kini. Si Paul din nagkaman ni Timothy nga continue or persevere teaching sound doctrine by paying attention ni anong content sa imong gitudlo. Nanay commentator nagingon, those who hear Timothy as a pastor should be hearing doctrine. Gi-expect sa mga hearers ni Timothy nga si Timothy magtudlo og doktrina. See? Continue in them, continue in doctrine, continue in taking heed sa doctrine, Timothy. It's not just in learning doctrine, Timothy, but also in teaching. See? Si Paul, nagtudlo ni Timothy as a pastor, nga magpadayon ining pagbantay siyang doktrina o siyang gitudlo nga doktrina. And that is why we continue today pagtulunan doktrina gitudlo diha sa balaang kasulatan. Ug dili unta ta allergic kung maghisgot, kundi eager unta ta maka-learn na mga pagtulunan nga gihan-ay. Even si Paul, the great missionary, the great worker, iya maning disciple si Timothy, gitudluan o gisugo, padayon sa pagkat-on o padayon sa pagtudlo, o padayon sa pagbantay, Timothy. Because naay reason o naapoy consequence. Ang minister must not only continue, but progressively grow sa iyang knowledge ni anang mga doktrina. Ug mao nang dapat naapoy increase sa iyang pagtudlo niini mga doktrina as the years go by. That is why ningkamot ta makatudlo og mga pagtulunan nga gikan sa scriptures. Doctrinal teaching nga atong pulpit ministry ningkamot uban sa tabang sa Ginoo. Timothy, napundar naman ang pundasyon. Now, nurture, i-build up pa, pinaagi ni anang pagpadayon o pagbantay o pagtudlo na ng sound nga teaching. You see? I-allow nga ang word of Christ mo dwell richly. It's not just sa imuha, Timothy, ngadto pod sa mga believers. Reason nga naman nga importante mang pagtulunan, di lang kay magtuon ta sa Biblia, kundi nganong doctrinal man. Si Peter naghatag og rason. 2 Peter 1:2. But there were also false prophets among the people, even as there will be false teachers among you,
who will secretly bring in destructive heresies, even denying the Lord who bought them, and bring on themselves swift destruction. Tungod kay maabot unyang panahon, kaniadto gani na magani mga false teachers. Samot na sa end times, managhan ang sayop nga pagtulunan ug sayop nga magtutudlo. You see, grabe karon ang kalibutan, hilabihan na ang lifestyle sa kalibutan, ang morality, layo na kaayo sa standard sa Ginoo. Because prevalent ang belief nga sukwahi sa pagtulunan sa Ginoo ug sila man ang influential ang nagtudlo nini, mga influencers ug mahog maghapon na sila false teachers. This should how magud ni ang imong pagkinabuhi. See? Verse 2, and many will follow their destructive ways. And another translation, and destructive, lascivious ways, because of whom the way of truth will be blasphemed. See? Tungod nila, the way of truth. Tungod niining mga nag-angkon nga mga Kristohanon, ang Christianity, kaning the way of truth, the Christianity will be blasphemed, will be reviled, mabiay-biay. Tungod kay kining mga tawhana, nag-angkon man nga mga Christians. Yeah, they taught wrong teachings. Some of them even deny the Lord. Naglimod sa Ginoo nga nagtubos kanila. Lahi nga pagtulunan, nagdala og lahi nga pagtulunan, unya nabilong ning angkon nga sila Kristohano nya leader ni ini nga Christian church, yet denying the Lord. Wa magtuo nga ang Ginoo mo ilang manluluwas, wa na mo tuo, lahi na nga kaluwasan, daghan ang musunod nila, ug tungod niya na madaot angan sa Kristohanon, sa Christianity. Sahay related kining wrong teaching o kining lascivious ways. Natoy false doctrine and immoral practice generally go together. Sa commentator, false doctrine and immoral practice generally go together. They profess religion, but their way of life is immoral. Morning, ang the way of truth, ang Christianity, mabiay-biay na hinoon, tungod nila, because of them, because of whom. Morning, command ni Paul, nga to ni Timothy, take heed how you live, nga dili maulawan ang ubang Kristohanon. So we have an effect. Di lang ang imong pagkinabuhi, bantay usab ang imong gituuhan. Ang pagtulunan nga imong gikuptan, kay mo man ay imong ikinabuhi niya. Related man ang imong gituuhan, ang imong gikuptan sa imong pagkinabuhi. Mo nang Timothy pagbantay. Mo nang magbantay pud niya ng mga teachers or leaders nga nag-angkon sila Kristohanon, pero ang ilang pagkinabuhi sa kuwahi. And it's not just on Sunday, it's continuous. Walay unda nga pagbantay sa kaugalingon, pagkinabuhi o sa pagtulunan. It's not just panahon nga naipista, more na ikaw Kristohanon, but the rest of the year, sa lawayon, no. Pagbantay, Timothy. Bantay. Tungod kay naay mga false teachers. Sila ang false teachers. Makita ang false teachers pinaagi sa ilang pagkinabuhi. Kung makita nimo lahi ang gitudlo, lahi ang pagkinabuhi mo nay false teacher. Then it's not just si Peter nag-warn. Even si Paul.
ngadto ni Timothy, the same chapter 4, just verse 1 and verse 2. Now the Spirit expressly says that in latter times, later on, Timothy, ang balaang Espiritu Santo nagingon, some will depart from the faith, some, mubiya ni ining pagtuo ni ining mga doktrina, pagtulunan, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons. Ang ilan na hinoong tuuhan, ang ilan ng dawaton, kaning gitawag og doctrine of demons. Unsa man doctrine of demons? Speaking lies in hypocrisy, having their own conscience seared with a hot iron. Kanang pag-deny ni Christ, kanang pagsimbag idolatry, doctrine of demons. Kanang mga patuo-tuo, tiwason na ninyo basa, doctrine of demons. Mo nang bantay, Timothy. In later times, daghay mga tao mo depart ni ining Christian faith nga ang foundation mao si Christ. Og mutuo hinoon og modawat hinoon nya nagclaim pagyud nga nabilong ni ining Christian group yung doctrine of demons. Nya ang life immoral sukwahi ning dawat ni anang mga practices and even beliefs nga dawata sa Ginoo. Having their own conscience seared with a hot iron. Gikubalan ang konsensya. Dili na dutlan. Ikubala naman ang mga konsensya, Timothy. Si Peter o si Paul nag-recognize nga sa dihang hapit na mubalik ang Ginoo, daghay mga sayop nga pagtulunan, daghay mga false teacher ang magtudlo og sayop nga mga pagtulunan. Mao ning importante kita nga nagpaabot sa atong Ginoo dili mulikay magtuon ni anang doktrina mga pagtulunan. It is essential ng alagad sa Dios padayon usab mag-remind sa mga katawhan ni anang error mao nang magtuon tag mga doktrina because it's part of the work sa pastor pagpaila unsay error unsay sakto. Now the consequence unsa may epekto kung Timothy magpadayon kag bantay sa imong kaugalingon. You will save both yourself and those who hear you. Naon sa man nga klase nga kaluwasan? O daghan ang kasagaran gyud sa mga commentators para nila mao ning perseverance of the saints. Maluwas ka. But no, ang kaluwasan gihatag ra sa Dios, Kristo ra ang makaluwas. Now, ang context sa chapter 4, atong gibasa gali na verse 1 ug verse 2, na ay mga false teachers, Timothy. Naaw niya mo depart sa faith. Og niingon si Paul, gikan sa verse 6 matingay ito, or verse 11, you must be a good minister. Part sa ministry sa usa ka good minister pag-warn sa iyang congregation about this error. O kining salvation dinhi dili ni ang because this is future tense kaning word nga save. Di ni ang imong pagkaluwas nga spiritual salvation. Tungod kay una si Christ lang ang makaluwas, then ang kaluwasan dili naman pud mawagtang sa John 10:28. I give them eternal life and they shall never perish. Now, nasayop ang uban nga kinahanglan magpadayon tagbantay sa itong kaugalingon ug sa atong pagtulunan para ta maluwas. This does not speak of kaluwasan nga sa kalag. Kaluwasan sa deception, sa error.
Kay mao ni ang context sa chapter 4. Timothy, bantay ang imong kaugalingon, nag imong pagtulunan, maluwas ka ni ining wrong teachings, ni ining error, dili lang ikaw, hasta ang imong congregation. Kay verse 1 ug verse 2 hangtod verse 5, ang context sa letter diha ni Paul, naay wrong teaching, Timothy. Likahining sayop nga mga pagtulunan, doctrine of demons, wives' tales. It's a common saying. I think verse 3 tayo na. Likahina nga sayop nga pagtulunan, Timothy. Og aron malikayan ka, aron maluwas ka ni anang error sa imong life o sa imong teaching, pagbantay sa imong life o sa imong teaching. Continue sa pagbantay sa imong life o sa imong teaching. You will save your congregation, you will save yourself. Maluwas ka ni anang gikan niining pagka-deceive. Maluwas ka, malikay ka, maproteksyonan ka, ma-delivered ka, gikan sa pagkailad, niining sayop nga pagtulunan o sayop nga paagi sa pagkinabuhi. See? Kung sayop ang imong pagtuo sa Dios, kung dili kay klaro nimo nga ang Dios balaan ug nga ang Dios suko kayo ni anang sala, then sayop ang imong pagsabot niya ng grace, imong i-abuse ang grace, sayop ang imong pagtuo niya ng mercy, mo reflect na sa imong pagkinabuhi. Grasya bitaw ang Ginoo, di magpataka ako kinabuhi. I will live my own life because He's gracious. See, if you have wrong belief, sayop nga pagtulunan, mahitungod na ng sala niya ng Diyos, mo reflect yun sa pagkinabuhi. Para malikayan ni anang ma-deliver ka, ma-protectionan ka, maluwas ka, gikan ni anang sayop nga pagtulunan. Because the context of chapter 4 is wrong teaching. Yan, na yung mga false teachers, na yung mga wrong teaching. In latter times, you will be saved. And also the congregation. And then you will be saved niya ng heartaches, ng create, tungod niya ng pagkabahin-bahin, or niya ng heartaches, tungod kay sayop ang gituuhan, sayop pod ang pagkinabuhi. Mano importante, magkat-on ta niining pagtulunan, dugang, doktrina, theology. Di taangay, mahadlok nini. Si Paul mismo, nagtudlo ni Timothy, ingon nga pastor. Thus, kung naay faithful o continuing teaching of doctrine, then the preacher and the congregation will be saved from deception. Now, to close, ang atong text karon nag-remind kanato ng personal integrity and character are paramount, important. Labi na sa usa ka pastor. Ang integridad ug ang character importante kaayo. Ang authenticity sa atong faith ma-reveal not only sa atong gitudlo unsa ang atong gitudlo, kundi ma-reveal pod ang atong tinuod nga pagtuo pinaagi sa giunsa nato pagkinabuhi. Mo nang sa dili pa ta mutudlog truth ngadto sa uban, ato una kini ikinabuhi sa atong kinabuhi usa ta mutudlo ngadto sa uban. And so let us also commit magkat-on, mag-study ug magtudlo nga ng doktrina, the apostles' doctrine. We should decide and we should learn doctrine. We should allow nga ma-instructed og doktrina og nga maningkamot makatudlo usab og doktrina ngadto sa uban. But bantayan nato nga ang doktrina nga atong gitun-an o gitudlo diha lamang gikan sa scriptures. Scriptures alone. Dili gikan sa philosophy, dili gani mix philosophy with scriptures. The Bible alone. Ang pagtulunan nga atong koptan,
base lang gyud sa Biblia ug unsa lay gitudlo sa Biblia. Dili gani mixed with philosophy and doctrine. O, ginaot ko, tago sa kanato mo grow sa atong pagtuo, pagsabot sa mga doktrina nga naa sa Biblia. O kung wa pa man ta madugtong sa Ginoo, it's a good time for us to know the Lord who died on the cross for our sins. Let's pray. Father, thank you ni ini Ginoong kabuntagon. Kami ang Ginoo maningkamot, magmakugihon, malipayon. Padayon magkatuon sa imong pulong. Help us, Father, to know you more. Help us, Father, to be able to teach you also to others. Padayon ikaw magapanalangin ng iglesia, ikaw magagamit nini, or mumantala ang maayong balita o makatabang sa pagpiligon sa matag sa kanamo. Katinabangay kami sa pagligunay, sa pagtuo, sa pagdinasigay, sa padayon sa pagpangalagad kanimo. Kinaot ikaw mahimayag, malipay, sa tag sa namo kinabuhi, o niining imong katigom. Kinamgyam po, nagilamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Thank God for His word today.